Demotion sa demonyo. Ako lang sabi niya na, hindi si Baste ha. Pero, subalit na tapat. Agree siguro si Baste, mga kababayan, na demonyo itong si Tore. Gayon pa man, ang sabi ni Baste, mga kababayan, ay isang demotion. Oh, etong pagsibak kay Tore, mga kababayan, sa pwesto bilang PNP chief. Kahit pa sabihin nila, mga kababayan, na bigyan ng jacket yan, oh, hindi ba kaya bigyan ng pwesto yan sa gabinete ni BBM, isa pa rin yung demotion para dito kay Tore Ring. Na kung gaano kataas ang kanyang lipad, mga kababayan, ganun din kalaktas ang kanyang pagbagsak. Na obviously, mga kababayan, una siguro mukha. Tingnan nyo. Bumagsak na ba ito dati? Noong una ang mukha, mga kababayan, mukha nga. Oh, ngayon, mga kababayan, lalo pang nadagdagan. Panoorin niyo po, ha? Hindi pa raw mabasa ni acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayan, oh. Ready na siya, mga kababayan. Tingnan niyo ang outfit, mga kababayan. Ginagaya-gaya na yung uniform ni BBM dahil kukunin daw siyang cabinet secretary. Bigyan daw ng mga kababayan. Posisyon na naman. Baste Duterte. Epal talaga, no? Ito ang example, mga kababayan, ng taong epal. Oh, mukha kupal. Ang tunay na dahilan sa pagsibak kay dating PNP Chief Nicolas Torre. Makailan, gumawa Ay, ng Diyos ko, Lord. Ay, nako. ingay ang paghamon ni Baste ng suntukan kay Torre. Matapos kumasa, agad nag-schedule ng charity Agad nag-schedule dahil alam niyang pupunta ng Singapore, mga kababayan, si Baste. Taghamon agad si Tore Mau. boxing match ang dating PNP Chief na inisnab ni Baste. Dahil mayroong lakad. Pirmado ni John Vic eh. Hindi naman daw niya talaga hinamon si Torre. Naging bahagi pa ito ng speech ng Pangulo sa kanyang Oo nga, pati si Bangag, mga kababayan. Yun, ang ngipin, mga kababayan. Pwede yan kunin, mga kababayan, sa Malacanang Catering Services. Di ba may mga soft drinks dyan, mga kababayan? Yung nasa bote. Gawin tong tagabukas ng takip na... tagabukas ng takip ng soft drinks, mga kababayan. Yung tansan, Oh? Kakagatin lang yan ni Tore, mga kababayan. Kung saan pabiro niyang ihinilera si Torre sa Pinoy Sports Pambansang Champion. kamao daw. Palagay ni Baste, demotion para kay Torre ang Talagang demotion sa demonyo, mga kababayan. pagkakasibak sa pwesto. Wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Ang damaner, mga kababayan, ang pagkakasibak sa kanya, relieve. Ew! Ayan, natikman na niya ang katrayduran ni Bangag, mga kababayan. Masaya tayo dahil sila lang din ang nag-aaway. Diba? Oh. Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position. Like Sa NBI, hindi siya qualified. CID, NBI. Sa IDG, doon na siya galing sa CIDG. Yan naman yung appointed ng demoted siya. So tingin ko, may internal na conflict talaga na nangyari. Ang sabi ni Atty. Topacio, insubordination. Dyan. Hindi raw kilala ni Baste ang pumalit na PNP OIC na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ilocano ba yan? Sana nga hindi magpapagamit ito kay BBM, mga kababayan, sa mga pangdigipit na naman sa sa mga Duterte. Sayang PMAyer pa naman ito, mga kababayan. Ang mga PMAyer, mga alumni lang, mga kababayan, yung dahil hindi pwedeng magsalita yung mga current na PMAyer. Halos lahat sa kanila pro Duterte. Malamang sa malamang pro Duterte din ito, mga kababayan, pero sana kung mayroong order sa kanya na pang-aabuso, mga kababayan, panggigipit na naman sa mga kalaban, tanggihan niya, panatilihin mo ang iyong integrity. Basta naaayon sa batas, kapag labag na sa batas, kagaya nung ginawa na Torre, mga kababayan, at ni Marbil, wag mo lang gawin. Pero isa lang daw ang tiyak niya, sino man ang iupong police chief kasama sa trabaho nito, ang pagharas sa kanyang pamilya. May Sana nga hindi. order talaga yan na puntiryahin tayo. Ayun naman. Na-trauma na ito sila Baste, mga kababayan Dahil simula kay Marbil, Torre. Yung Davao, mga kababayan, kinawawa. Shuffle dito, shuffle doon. Na-trauma na si Baste, hindi natin masisisi, mga kababayan. Dahil yung mga intact na mga doon, structure, mga kababayan, ng kapulisan. Anong ginawa nila? Pinatapon sa Maynila ang mga team leader, mga station commander. Pinalitan ng taga-ibang lugar, mga kababayan. Ganyan kahudas. Lagi Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing Katarantaduhan. sa amin mga Duterte o sa mga supporters natin. Si Torre Tama. ang nanguna sa paghuli at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague.
Oh, tatandaan nyo mga kababayan, sabi ni Tatay Digong na listen to me, Tore. Oh, dahil I might not have a chance to lecture you again on this matter. Tungkol doon sa kamaliang pinagagawa nila mga kababayan sa pag-aresto kay Tatay Digong. Pero para Hindi nakinig si Tore. Wala na nga chance mga kababayan na mag-usap sila ng Tatay Digong dahil sibak na eh. sa anak niya, tapos Next time na magkita sila ng Tatay Digong, himas rehas na yun si Tore. Tapos ang sasabihin ni Tatay Digong sa kanya, I told you so. na ang issue na ito at hinaharap na ng pamilya Bagay si Tore mga kababayan, no? Parang, pwede doon na lang, if ever makulong mga kababayan sa Manila Zoo na lang, para pagkakakitaan din. Sa kanya na. Oh. Sa kanya ng income mga kababayan. At least kikita pa rin siya. Mayroong magtitip sa kanya mga kababayan, moy. Oh, ganyan. Maching. ang proseso sa kasong crimes against humanity ni FPRRD. Pero sa ako, immaterial yung kay Tore, tapos na yun lahat eh. Immaterial. So, kung ano Irrelevant man ka na, yung Tore. reward niya, nung kinuha siya, wala na, tapos na. Yung tatay ko nandyan na sa ICC. No, hindi na Posible maibabalik. daw na totoo ang turf war issue ni Torre at Interior Secretary John Vic Remulla Talagang totoo. na unang binalita ng Billionario News Channel. Buti naman, John Vic. Tingin natin mga kababayan, good job ito si John Vic dito sa ginawa niyang ito kay Tore. Malakas ito kay Admiral eh. Uy! Ew! John Vic! Parang mayroon daw itsoserang palaka na nakakrush kay John Vic mga kababayan. Hindi natin sinasabing na si si Admiral ha. Itago na lang natin sa pangalang itsoserang kukak mga kababayan. Kaya hindi umano diversionary tactic ang pagsiba kay Torre para matabunan ng flood control scandal. Oh, Mas hindi. more on tingin ko talaga internal conflict yan kay Tore. Hindi sila nagkakasundo kasi nagsimula na yan nung kay Remulla, di ba? Nagkakasagutan Mas diversion mga kababayan kung araw-araw natin makikita yan si Tore, di ba? sila. Hindi mo naman din masasabi na diversionary tactic because the president himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. So, PR? I think Pasikat. it's blowing up on his own face right now. Sa kanyang unang Sumabog public sa kanyang appearance sariling kamera pagmumukha. para umano batiin ang kaarawan ng kaibigan, hindi na Kaibigan? Diyos ko. Ito si Tore mga kababayan at si Diliman. Oh. Lako. PNP uniform Nagsama, mga kababayan. ang 4-star general, pero wala raw siyang sama ng loob o tampo. Walang sama ng loob pero mayroong sama sa itsura. Ay nako Tore, hanggang ngayon papansin ka pa rin. PBBM. Look at me straight in the eye. Ay nako Lord! Asan na yung soft drinks? Buksan natin takip. Oh, ganyan mga kababayan. Pwede pang bukas itong ngipin ni Tore ba? Look like somebody who is bitter. Tumanggi muna siyang magbigay ng detalye kung ano ang susunod para sa kanya. Papansin no? Diwata talaga. Sa isang panayam, inamin ni Remulla na pinayuhan niya ang Pangulo sa mga alingas-ngas sa opisina ng Alingas-ngas. Chief PNP. Pero bukod sa simpleng turf war, may lumulutang din na issue ng insubordination. Oh, yan. Yan lang sabi ni Atty. Topacio mga kababayan, hindi niya sinunod yung Napolcom. Palibasa na may hasa ito mga kababayan di ba? Lumabag ito sa batas mga kababayan nung inaresto niya si Kibuloy at saka si PRRD. Akala na siguro, pwede palang lumabag sa batas o dito sa sa pagiging PNP chief, lalabagin ko rin ang batas. Lakas ako sa bangag Ayun mga kababayan si Bak. Dahil tumanggi umanong pumirma si Lumaki ang Torre ulo. Malaki naman talaga ang ulo. Pati ngipin nga lumaki. sa isang accomplished request para sa deal na 8 billion peso funding for arms procurement. Wow, wala, bilyonis na din ang ni Tore, no? Wow! Nagkakaunsehan ba kayo dyan, Tore? Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionario News Channel, Ayan na naman. paninindigan dito ni Torre, isang civilian agency ang PNP, kaya ang pagbili ng 80,000 unit ng assault rifle ay dapat para sa AFP. Dahil dito, tuluyan na umanong nabwisit ang nagtutulak ng deal na si SILG at So, pera-pera parang din, mga kababayan, ang Pera-pera pala ang dahilan. resulta sa 85 days lang na pag-upo ni Torre bilang Chief PNP. Tama nga, mga kababayan, ang sabi ni Baste. May kinalaman din yan sa pera. So, eto, ayon sa bilyonaryo, hindi nagkasundo sa funding, mga kababayan, na 8 billion. Sinalo niya ito mula sa 2 beses na nagkaroon ng term extension. Lalo pa to, buti naman ang kakababay na alis sa itong buwisit na yan, no? Hindi lahat ng nagdodrug addict. Tapos,
Concert pa mga kababayan. Sana nga itong papalit sa kanila mga kababayan itong bago. Sana matino. na si Police General Romel Marbil. Ayon naman sa isa pang source ng Billionario News Channel, minsan nang naitsupwera si dating PNP Chief Marbil nang hindi ipinaalam sa kanya ni Rimulya at nooy second top cop pa lang na si Nartates ang scripted na umano'y pag-rescue sa 14-year-old Chinese student Oh, na scripted? hinihinalang na-kidnap, kept in the dark. At hindi rin umano ipinaalam kay Marbil ang Anson Ke kidnap for ransom at murder case. Hanggang lumabas na ito sa balita. Naulit raw ito ngayon sa pagsibak kay Tore na ayon sa aming source ay nagpapakita kung gaano kalawak ang kapangyarihan ni Rimulya at Rimulya. Nartates. What the? So kung ganyan, partner in crimes itong si Rimulya at Nartates? Bilyonaryo ha kayo ha, chismoso kayo ha. Dahil yung script na daw, di umano na pag-rescue daw mga kababayan sa 14 years old. Kept in the dark daw si Marbil. Ang nasa likod daw nun mga kababayan, Nartates at saka si Rimulya. Sabi ng bilyonaryo ha, nangyari din daw yan kay Torimao. Tapos ngayon mga kababayan, si Nartates daw ang partner ni ngayon? John Vic. Kayo ha, bilyonaryo, careful kayo. Isa na naman yang intriga. Kapapasok pa lang ng tao sa ating mga kababayan, binibigyan pa natin ng benefit of the doubt itong bagong PNP chief. Although sabi ni Baste mga kababayan, posible raw mayroon na yung marching order na atakihin sila, pero so far wala pa naman. Pero ang bilyonaryo mga kababayan, may intriga na. Wala raw kontrol si PBBM sa sarili niyang gabinete at Oo, yan. Agree tayo dyan mga kababayan. Weak kasi weak. nagpaka-kingmaker si Rimulya sa ibabaw ng Chief PNP. Kingmaker Para sa agenda, ka? Baka iba ang pinagsisilbihan ito mga kababayan. Baka yung mga itatago na lang natin sa pangalang mga palaka. Kwak-kwak mga kababayan. Coca-Cola. Coca-Cola. Uy, bagay no. Coca-Cola. Crush daw ni Coca-Cola mga kababayan. Para sa agenda, Francis Polbe, Oh, Francis Polbe ha. Intrigador ka. Billionario News Channel. Ano pa? Ano pang tismax na dyan? Ano pa? Handang harapin Ay, ayan ni na naman. Senador Risa Ontiveros ang reklamong inihain The sa virus kanya na naman, sa mga Committee on kababayan. Ethics dahil sa umano'y witness tampering. Wala niyang katotohanan na nagbayad at nagtago siya ng mga Bakit? Dapat sa korte, no? Pero, ewan na natin mga kababayan kung anong paraan dito. Sino ang maghihiring dyan? Mga senador lang din. Kung ganyan mga kababayan nanuhol, sasampahan ng ethics complaint dyan sa Senate para, parusan yan pagkatanggal bilang senador. Malamang hindi yan tatanggalin mga kababayan ng kasamahan nila. Doon na lang sa korte. Sampahan na lang ng kaso. testigo sa pagdinig ng Senado noon. Ang agenda report hatid ni Hannity. Gayon pa man. Okay na rin. Opisyal nang sinampahan ng sworn ethics complaint si Senator Risa Ontiveros. Ang nasa likod nito, mga abogadong sina PDP Laban Deputy Spokesperson Ferdinand Topacio, Sana sa korte din para may criminal case mga kababayan. dating Congressman Jing Paras at Manny Luna. Dahil yan sa di umano'y witness tampering. Anong pangalan niya? Ana Trecia Navarro Ontiveros Baraquiel. Trecia para siya. Matapos lumitaw si Michael Murillo na dating Kingdom of Jesus Christ o KOJC member. Naging witness siya sa Senate investigation ng komite ni Ontiveros last year tungkol sa mga pag-abuso umano sa loob ng KOJC. Pero kalaunan, binawi niya ang mga testimonya dahil binayaran daw siya ng 1 million pesos ni Ontiveros. Tapos si Virus mga kababayan, pasaklolo sa NBI. Uy, nag-abala ka pa ng NBI. Kasuhan mo personally dahil personally kang inakusahan yan. Para idawit sina KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy, former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. The issue here is not whether we believe or not. That is why we want the Senate to investigate. The issue here is due process Hindi po pwede yung upper chamber. So kailangan may investigasyon. Okay lang naman, para matawag yung mga kababayan, si alias Rene, and then doon na siya mag-sworn. na
nagbabayad, nagtatamper, nag-iimpluwensya at nangingid na po ng mga testigo. Bahagi rin ng complaint ang nooy 2023 Formally Investigation kung saan nagbayad umano ang driver ng senadora bayad sa isang pa more. witness para mag-testify. Dumaan ang formally sa mga alegasyon tungkol sa overpriced medical supplies na dineliver sa gobyerno noong panahon ng pandemya. Lahat naman overpriced nun. Inakusahan din ng mga abogado si Ontiveros ng kidnapping. Sa Kidnapping! noong investigasyon tungkol sa kaso ni Kian de los Santos na biktima ng extrajudicial killings, nagtago umano ang senadora ng 3 menor de edad na testigo. Nanindigan si Ontiveros na kumpleto siya sa resibo at babasahin niya muna ang nasabing complaint. Recycled lies. Pabiktim. Diyan siya, magaling mga kababayan. Pabiktim na naman yan. Feeling aping-apit talaga. Dahil corner. Harassment. Harassment. Tapos siya unang nang-haras mga kababayan. Ano pa nga ba? Ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint nila once na. Sige. And after that, mga kababayan, siguro, di ba, ang sabi nila, ihihiring, pwedeng mag-proceed doon na sa criminal court, mga kababayan, para talagang makulong. Kulong yan. Papasa ko. Ang naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May Dami naman trabaho. mga Tamo. drama pa dyan. Pero Ikaw ang marami. Ikaw ang maraming drama, virus. sige lang, di po kami magpapadistract dyan. Nang tanungin kung may nasa likod ng mga abogado, sagot ni Ontiveros, wala nang bago tungkol dito. Wala nang bago. Ano ba yung track record nila? Laging may nasa likod din. Una na Sasabihin na naman ng mga Duterte. Pagbibintangan na naman mga kababayan. Ikaw may kagagawan yan. Mga Duterte ba ang nanuhol? Allegedly? Diba ikaw nga pinagbintangan? ring inihayag ni Ontiveros ang pagiging bukas niya sa paglahok sa 2028 presidential elections. Hoy, kahit pa'y kahit pa'y mag-umpisa ka ng mga panya, hindi, wala kang laban, ungas. Sinasabi kasi nila mga kababayan, sinisira na ako dahil tatakbo akong presidente. Patagal ka ng sira, virus. Pero hindi raw dapat bahira ng politika ang mga proseso sa Senado. Sa ngayon, Ikaw nga ang laging namumulitika dyan. hindi pa constituted ang Committee on Ethics na pag-aaralan ng nasabing reklamo. Wala pa kasing chairperson nito. Pero una nang lumitaw na posibleng si Senator Robin Padilla ayan. ang manguna sa komite. Siya ang dating PDP laban president na kalaunay Nagpagupit bumaba na muna si sa Robin. pwesto para mag-focus sa pagiging lawmaker. Sino man daw ang magiging chairperson ng Ethics Committee, tiwala si Ontiveros na Huwag niyo sabihin si in Pagpag. good faith ang magiging investigasyon. Seryosong aligasyon kasi ang ethics complaint, kaya dapat seryosohin din daw ito. Para sa agenda, Hannah Tia, Hannah Tia. Milenaryo News Channel. Suportado ni VP Sara Duterte ang lifestyle check order ni PBBM sa mga opisyal Ang gusto nga ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, lahat ng cabinet members lifestyle check din. Dahil marami sa kanila mga kababayan, tiba-tiba na daw. ng gobyerno. Bukod kasi sa flood control projects, may iba pa raw na source ng corruption, Pwede isali si yung sa PCSO, mga kababayan. lalo na sa Kamara. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Hinamo ni Vice President Pati si Thinking Pinoy. Sara Duterte si President Ferdinand Marcos Jr. Nasaan na na si patunayang Tipi? seryoso siya sa Nasaan pagpuksa na? ng korupsyon sa bansa. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi ng bise na hindi lang dapat ang mga maanumalyang flood control project ang imbestigahan ng Pangulo. Lahat Dahil ng may proyekto iba pa ng gobyerno. umanong mga proyekto na kinukurakot sa loob ng gobyerno. Oo, ayan, Para talagang nag-prenup, mga kababayan. Nag-shooting, may palakad-lakad pa, mga kababayan, solo. Diyos ko, Lord. Feeling niya, ako ang bida, parating na ako, inspector. Sinong nangurakot dito? Sino? Sila lang pala, mga kababayan din. Sa loob ng gobyerno, partikular na sa Kamara. Noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Oo. Department Yan. of Education. Lahat ng mga proyekto ng gobyerno, mga kababayan. Pinag-hatian na ng members of the House of Representatives, pero wala Ano yan? nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So, Mariin naman Napahiya. Pahiya sila, mga kababayan. itong hinamon ni na Manila Representative Ayan na naman talunan, mga kababayan. Nagpuputak, mga kababayan. Uy, mahiya ka. Kaming mga mahuhusay, pay, animal. Sila daw mga mahuhusay, mga kababayan, mahuhusay. Mag-squat ng posisyon.
Hindi ka nanalo sa botohan, Uy, abante. Mahiya ka. Abante at Bicol Saro Portales Representative Terry O, ito pa si Mura, mga kababayan. O. Mukhang si Mura, no? Kapartner ni Mahal. Ridor. Anila, magpakita muna ng ebidensya si VP Sara bago Ay, nako. Tanungin mo si Bangag. Kung si Sara magsabi niyan, pakita ng ebidensya kung si Bangag. Para ka wala kayo narinig. siya magbitaw ng mabibigat na aligasyon na Si Bangag daw. Ang ebidensya niya si Bangag. Sabi ni Bangag na mismo. sa kamera. Bingi ba to si Abante? Mukhang bingi na mga kababayan, ano? Pabor din ang bise sa utos ng Pangulo na magsagawa ng lifestyle check Unahin ang kanyang mga gabinete. sa Oh. lahat ng government officials bilang Pati siya. bahagi ng investigasyon sa flood control projects. At hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed Appointed. public officials. At First year pa daw mga kababayan lang, ha? Kabili ng mga bahay na sa Forbes Park. hindi lang Ang mga animal. Kapag patayo ng mga mansion, villa. yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin, dapat deep dive. Kailangan na rin daw Deep mapangalanan dive. ang mga sinasabing dummy ng public officials. Pero tumanggi siyang magbigay ng libreng payo kung paano ba masusunod Mag-antay kayo kapag presidente na si Sara. Gugutumin na naman itong mga kurakot, mga kababayan. At sana nga, tuluyan na ito ma-starve. Huwag na tayong maglagay ng hindi makaduterte, mga kababayan. Enough is enough. O, tingnan nyo nangyari ngayon, oh. After kay Tatay Digong, mga kababayan, naglagay tayo ng bangag. After kay Sara, sunod-sunod, mga pro-Duterte. Mamimili tayo kina Bongo, Bato, Marcoleta, Baste, Pulong. Diyan, mga kababayan, sa limang yan. Yan ang ipalit natin. Para tuloy-tuloy. Sunod-sunod sila, mga kababayan, go. 'Di ba? Gaganda ang bansang ito, mga kababayan. At pwede, mga kababayan, oh, after ni Sara, mag-rest siya ng 1 year. Hindi pala, 1 term, 6 years. Pwede siyang bumalik. Re-election lang naman ang mga kababayan, bawal. Meaning, kapag presidente ka ngayon, re-elect right after. Pero kapag magpapahinga ka ng 1 year, 1 term, pwede. solusyonan ng Administrasyong Marcos ang naturang sigalot. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Circus, pinangunahan ng clown, mga kababayan. Nagtago na natin sa pangalan ng BBM. Kanilang Kahibangan. Sarsuela. Sarsuela ng politika. Administrasyon na ito. Unang beses Walang maaasahan sa administrasyon pinalaw ito. ng Duterte siblings ng sabay si FPRRD sa The Hague dahil nais daw silang makausap ng personal ng kanilang ama. Ang saya ni Tatay Digong, mga kababayan, andun na silang lahat. Tungkol daw sa personal na buhay at politika ang napag-usapan ng mag-aama. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas. sa susunod na Bukas. taon, in 3 years from now. Hindi rin daw nila napag-usapan ang 2028 elections. Sa ngayon, pinaghahandaan pa rin daw ng September 23, mga kababayan. ng ICC hearing ngayong September Setyembre. 23. Aasahan din daw ang mga pagtitipon ng Filipino community sa The Hague bilang suporta sa dating Pangulo. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News News, Channel. Sa ang gitna ganda ni ng flood Kitty. control scandal, isa na namang video ang lumutang. Sa Anong kilap video na naman yan? ugnayan ni na Senador Joel Villanueva at controversial District Engineer Henry Alcantara. Si Villanueva. Sige, walang sasantuhin, mga kababayan. Kung Sa sabit-sabit, ng agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. ayan, nakaladkad si Villanueva. Pero, the mere video, mga kababayan, hindi yan ibig sabihin na na ha. Kasabwat na ha. Bilang district engineer. Yan ang throwback video ng talumpati ni Nooy DPWH Bulacan First District Ang Engineer taba na, no? Henry Alcantara sa inaugurasyon ng pagsasaayos ng Bambang Bridge sa Bukawi, Bulacan at ng bagong Pagoda View Deck. Dito, ikinuwento ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senador Joel Villanueva para sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. Pag po kinakausap ako ni Sen, ano ba yun, magkano pa kulang natin dyan? Kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, eto na po tayo ngayon. Isang matatag na proyekto. O sige, meron namang video ito and then sinasabi si Alcantara daw, mga kababayan. Sangkot sa hokus-pokus. Imbestigahan din, kasabi si Villanueva. Imbestigahan. Walang sasantuhin. Pero siguraduhin nyo lang na lahat, mga kababayan. Umpisahan na natin kay Villanueva. Nilaan ang ating
ating senador at ang kanyang pamilya. Sa report ng Philippine News Agency, kabuang 68.84 million pesos ang nilaang budget para sa nasabing proyekto na sinimulan noong 2019. Sige, audit yan. Ang mahal pala ng mga tulay, mga kababayan. Ano, ang liit nung tulay na yun? 68 million? Ayon kay Alcantara, ang Top Notch Construction ang gumawa ng proyekto. Isa ang top notch sa 15 kontratista na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos Top na notch. nakakuha umano ng pinakamalaking budget sa Top flood notch. control projects. Una ng dumistansya si Villanueva Ayun, oh, katabi talaga. sa issue ng maanumalyang flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. Oh, hindi ibig sabihin, mga kababayan, na guilty na dito si Villanueva, dahil alam natin isa din ito si Villanueva, mga kababayan, nung parang nagalit tungkol sa baha sa kanilang area, mga kababayan, sa Bulacan. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi? Umamin doon sa video di ba? Nakiusap daw. Nangungulit daw si Villanueva. So, hindi naman po ibig sabihin din, mga kababayan, na totoo yung sinabi ni nung sa video. 2021 pa O sa yun. inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto. Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to. Si Bonoan. Pero si Bonoan kay BBM na yan Pero nung panahong iyon, mga kababayan, 2021, so kay PRRD pa, mga kababayan. Ang tanong, nung panahon ni PRRD, nakalusot ba sila? Ewan na natin, mga kababayan. Kung nakalusot ba, siguro hindi gaano kalakihan, mga kababayan, dahil hindi talaga yan mawawala. Imposibleng mawawala yan ng ganyan. Not unless mayroon talagang proper system, mga kababayan, na ilalatag. Yan ang dapat isipin ng mga mambabatas. A proper system na makakaiwas o minimize sa kurakutan. To propose any flood control project. Sabi ni Senator JV, ihilingin niya sa Senate Blue Ribbon Committee na masabpina para sa susunod na pagdinig ang mga naging opisyal ng Bulacan 1st District Office ng DPWH. Ayun si Alcantara. Dapat imbestigahan itong mga particular districts. Mukhang masyado naging masyado Bulacan na ang sila number nag-decide 1 na sa flood by control, mga kababayan, at mga na those projects din. Papasok sila 10 a.m., 2 p.m., alisa na. At Sarap ng magkakasino buhay. na, sabay-sabay. Wow, kasino. Diba? So, tsaka Yan ba ang sinasabi, mga kababayan, natatalo ng 100 billion? yung lifestyle nila iba na. Dapat yan ang imbestigahan. Una nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na maaring may mga senador ang nakinabang sa mga infra project ng pamahalaan. Kaya may rekomendasyon siya sa mga online ng isumbong sa Pangulo website. Sumbong kay Bonggang I would like to Bongbong. propose that the Sumbong sa Pangulo website be expanded to cover other infrastructure projects, hindi lang flood control. It will really help a lot Yung because mga roads. it helped us a lot. Kasado na sa Lunes ang ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee Lunes na. sa mga anomalya sa flood control project ng gobyerno. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Abante! Abante. Spinde ng NAPOLCOM si dating CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapas. Hindi pa pala ito nangialam tapos? umano sa investigasyon sa kaso ng mga missing sa Bungero. Sasagutin daw ni Macapas Ano ang nang update aligasyon dyan? in due time. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Ididikit na naman yan kay PRRD. Gusto, mga animal. 90-day preventive Kapag ito, mga kababayan, umarangkada na naman itong pang-aakusa nila na ididikit nila kay PRRD, itong missing sa Bungero, malamang sa malamang totoo ang sabi ni Baste. suspension ng National Police Commission si dating PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Brigadier General Romeo Macapas. Kaugnay ito sa administrative complaint na isinampa ni Ella Kim Patidongan, kapatid ng missing sa Bungero's whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Sige. Kabilang sa akusasyon ni Ella Kim ang umano'y pagkuha ni Macapas sa kanilang cellphone. Lakos pa, mga na kababayan, Wow! Mga sosyal ang mga taong ito, mga kababayan, ng mga ebidensya sa kaso. Binura raw nito ang ilang mga mensahe at mga SD card na may kinalaman sa Sabungeros case. The Commission finds the motion meritorious. The imposition of preventive suspension is not a penalty, but a protective and procedural measure intended to preserve the integrity of the investigation, prevent any undue Siguraduhin nyo lang na hindi yan Isisisi nyo naman kay PRRD. Ewan na natin, mga kababayan, kung isinali nila yan na
affidavit doon sa ICC dahil hindi pa ay piniresent mga kababayan. Malamang hinabol nila yan. Availability of evidence and witnesses. Immediately executory ang utos ng NAPOLCOM. Kasalukuyang regional director si Macapaz ng Police Regional Office 12, pero dahil sa suspensyon, Actually, hindi natin posible masyado siyang ibalik nasubaybayan sa ito mga Camp kababayan, itong sabongero dahil saan ilalagay siya sa isang holding unit. Sa isang text message sa Billionaire News Channel, sinabi ng general, sasagutin niya ang mga aligasyon in due time. Pero una niya grabe, no? Within the bureau mga kababayan, within the PNP, ang mga ganyang mga pangyayari na kapwa-pulis, na mayroong ginawang mga hokus-pokus. Itinanggi ang mga akusasyon ng Patidongan Brothers. Samantala, kasabay ng NAPOLCOM resolution laban kay Macapaz, ibinunyag din ni Kalinisan na 4 pang aktibong pulis ang kasalukuyan nilang iniimbestigahan sa kontrobersyal na missing sabongeros case. Galing daw ang mga pangalan sa isa pang posibleng maging witness gaya ni Patidongan. Kung tuluyan ng lumabas yung taong ito at ipapel niya yung sinasabi niya, then you... Akala namin hulihin na si Atong Ang mga kababayan. Marami nga nagsabi, believe na tayo kay Torre kung mahuhuli niya sa Atong Ang. Nauna pa siyang nasibak. We'll also share it with the Department of Justice. We're really hoping for him to come out. Hinihikayat din ni Kalinisan ang iba pang may alam sa kaso na lumutang at makipagtulungan sa investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.